Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. So pag-usapan uli natin yung controversy kay Martin Romualdez sa flood control scandal. But before that, i-update ko muna kayo ng tungkol sa Blue Ribbon na kung saan sinasabi ni Alan Peter Cayetano at ng mga DDS senators ayaw ng majority na ituloy ang investigasyon sa flood control. Ngayon, sabi ni Erwin Tulfo, ang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman, actually, yung umaharang, yung kabila eh. Sila sa minority. Ano? Sila sa minority na po ngayon, nakikiusap na wag na naming ituloy yung Blue Ribbon, yung flood control probe. Then sabi ni Erwin Tulfo, siniwalat ni Senator Erwin Tulfo, nakikiusap umano ang ilang minority senators na wag nang ituloy ang Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon nito sa flood control anomalies. Kayo yung inuudyok-udyok ninyo, yung leadership ni Senator Win Gatchalian, pati ako, sasabihin nyo, tinatago namin, yun pala, may plano silang, wag ituloy muna. Ano ba talaga, sabi ni Tulfo, ang chairperson ng Blue Ribbon? Hindi pinangalanan ni Tulfo kung sino ang mga tinutukoy niyang senador mula sa minorya. Obvious, alam mo naman kung sino. Yung pinapaimbestiga ang tinutumbok ni Senator Lacson. Malinaw na si Caldero. Kasi nga po, may na-discover si Ping Lacson mga kababayan na mga ghost project sa flood control pati slope protection. Nagsabi may billing na, double billing, double collection, double payment. Inuudyok-udyok nila na dapat ituloy na yung investigation kasi gusto nila isabit talaga si Martin Romualdez. Yan Mr. Maravillas, yung issue kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, ready po. Ready niyang harapin. Kahit yung sinabi ng ating Pangulo, nire-respeto niya. Yung sabi, pa-file na ng ombudsman, in-announce ng ating Pangulo sa SONA, at bala na niya yung ombudsman at yung prosecution service, sabi ng ating Pangulo sa SONA. Kasi hindi man ako presidente ng aking pamilya, hindi ako presidente ng aking mga kaibigan. Presidente ako ng Pilipinas. Ngayon, reaction ni Martin Romualdez, nire-respetuhan niya natin ang posisyon ng presidente. Di ba? Ready si Martin, mga kababayan. Kasi po, ang timbang ng hustisya ay hindi nasa integridad. Hindi sa dami ng ang timbang ng hustisya ay nasa integridad, ang timbang ng hustisya, mga kababayan, nasa integridad. Hindi sa dami ng mga sinungaling. Gustong gawin testigo, mga kababayan, yung mga Maleta Boys, 18 Maleta Boys, para idiin si Martin Romualdez. Ready naman po kahit idiin pa ninyo. Hindi maaaring gawing pundasyon ng hustisya, mga kababayan, ang mga testigong napatunayan na ang nagsisinungaling. Ang paggamit ng ilang miyembro nitong tinaguriang Maleta Boys, mga kababayan, ay yung mga naharap sa kasong perjury sa DOJ, nagpapakita lang po, mga kababayan, ito ng dobling pamantayan na sumisira sa credibility ng buong proseso ng batas laban po kay dating Speaker Martin Romualdez. So, yan tanong ngayon, alin ba talaga ang paniniwalaan tungkol sa 18 mga Maleta Boys na paiba-iba yung mga testimonies, napaka mga sinungaling. Di ba? Labag sa sentido komon, mga kababayan, na paniwalaan natin ang isang grupo na pabago-bago yung kanilang kwento. Kung ang version A ay taliwas sa version B, mga kababayan, sure yan na isa o pareho sa mga ito ay peke.
So hindi mga kababayan pwedeng pumili kung aling kwento ang swak sa kanilang agenda. Tama po. Kapag napatunayang sinungaling sa isang mahalagang detalye, guguho ang buong integrity, ang integridad ng kanilang salaysay. Alam na ninyo yung paulit-ulit nating sinasabi, false in one, false in everything. Falsos in uno, falsos in omnibus. That is a legal principle, mga kababayan. So, bagamat hindi ito isang absolute rule sa Pilipinas, ginagamit ito ng korte kapag ang kasinungalingan ng testigo ay sadya at patungkol sa isang napakahalagang katotohanan, yung tinatawag na material fact. So kung napatunayan ng NBI at saka ng DOJ na marami silang peking detalye, ang kanilang testimonya ay maaring ideklarang walang bigat, mga kababayan, sa korte. Sa totoong buhay, kapag nahuli mo na ang isang tao na nag-iimbento ng kwento, hindi mo na siya pagkakatiwalaan sa iba pang mga sasabihin niya. Tama po? Kasi nagiging kaduda-duda. Hindi dapat po pumili ng paniniwalaan. Dapat ibasura ang testimonya kapag ang mismong pagkakakilanlan at saka background, mga kababayan, ng mga saksi na patunayang peke. Tama po, mga kababayan? So ginagamit ang kanilang mga salaysay upang bumuo ng kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang isang matibay na bahay ay hindi pwede pong itayo sa ibabaw po ng gumagalaw na buhangin. Ganun lang yon by analogy. Kung ang pundasyon ng reklamo laban kay Martin Romualdez ay nakasalalay lamang sa laway at salaysay nitong mga Maleta Boys, napakahina po ng kaso sa tingin natin. Ang direksyon ay maghanap ng corroborating evidence, mga dokumento, CCTV, bank records, at huwag umasa dapat sa kanila. Ayon sa rules of court, ang kaso ay hindi maaaring umunlad sa antas ng pagpataw, mga kababayan, ng parusa kung walang proof beyond reasonable doubt. Ganun yan po. Sa yugto, mga kababayan, ng ombudsman, kailangan ng probable cause. Kung ang affidavit ng mga testigo ay puno ng butas, puno ng kontradiksyon, puno ng mga kadudadudang motibo, may motibong pagiganti, bayaran, gaya ng ulat ng NBI na sabi, nag-alok ng 5 million pesos daw kapalit ng kanilang testimonya. Sabi mismo yan ni Director Matibag. Ang kaso ay madaling maibasura sa pamamagitan po ng isang motion to quash o demurrer to evidence. Yan ang maaaring mangyari, mga kababayan. Gumulong ang investigasyon dahil naghahain sila ng formal na sworn statement sa ombudsman. Ngunit sa batas ng paratang ay hindi katumbas mga kababayan ng patunay. Kahit pa ginagamit ang kwento nila ngayon, mga kababayan, para panagutin si Martin Romualdez, kung wala silang may papakitang mabigat na ebidensya, gaya ng mga resibo, mga dokumento, o solidong ebidensya ng sinasabi nilang mali-maletang pera, ang kaso laban sa dating speaker ay mauwi lang po sa wala. Asin wala. Wala. Ganon, mga kababayan, ang aabutin yan. Mismong DOJ ang nagrekomenda, mga kababayan, ng pagsampa ng maraming kasong perjury at cyber libel laban dito sa mga sinasabing titistigo laban kay Martin na mga Maleta Boys. So ito ang pinakang malaking irony, mga kababayan, sa usaping ito. Kung ang mismong sangay ng executive na tagapagtanggol ng batas, yung Department of Justice, ang nagsasabing may prima facie evidence, sapat na ebidensya na ang 18 mga Maleta Boys ay nagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Pinapakita lang po nito na ang gobyerno mismo ay may malalim na pagdududa sa kanila. Tama po?
So ngayong buwan na lamang, nagpalabas ng resolusyon po yung Department of Justice, National Prosecution Service na nagre-rekomendang kasuhan ng perjury. Article 183 ng revised penal code at cyber libel ang 18 mga Malita Boys at yung kanilang abogado, si Libito Baligod. So ang perjury ay nangyayari kapag ang isang tao ay sadyang nagpahayag ng kasinungalingan sa isang sworn statement o affidavit. So ang opisyal na hakbang na ito mga kababayan ng Department of Justice ay isang legal na deklarasyon ng mga pahayag nitong 18 kargadores, kung ano-ano yun ang tawag sa kanila, ay may elemento ng malisya at saka panlilinlang. Kinatigan po ng DOJ ang mga reklamo ni na dating NSA Secretary Eduardo Anyo at si dating Senador Antonio Trillanes. Sila yung mga nagkaso na nauna. Sinabi ng mga piskal ng gobyerno, may sapat kaming basihan para iabla kayo sa korte dahil sa pag-imbento ng kwento online at sa inyong mga affidavit. So hindi lang ito opinyon ng publiko, ito ay opisyal ng pasya ng piskal mismo ng gobyerno. So kung mapagkakatiwalaan ang pahayag para sa high-profile case, bakit sila naman ngayon mga kababayan ang pinakikilalang posibleng nagsisinungaling? So yan ang tanong. Hindi maaaring maging barya na may dalawang mukha mga kababayan ang katotohanan. Hindi pwedeng bida nagsasabi ng totoo. Di ba? Nagsasabi sila ng totoo sila kapag ang binabatikos nila ay si Martin Romualdez. Pero kontrabida at sinungaling mga kababayan kapag ang iniugnay, ang inakusa ay si Secretary Anyo at si Trillanes ang itinuturo. Hindi pwedeng ganon. So ang ganitong kalakaran mga kababayan nagpapakita ng kawalang pamantayan sa pag-usad ng investigasyon. Walang consistency. So sa jurisprudence mga kababayan o mga nakaraang desisyon ng Korte Suprema, ang credibility ng isang testigo, indivisible po siya. Hindi pwedeng hatiin. Kung ang usapin ay nag-uugat sa isang serye ng mga pangyayari o iisang affidavit, kung ang isang bahagi ng kanilang joint sworn statement ay napatunayang gawa-gawa lamang dahilan na kaya sila kinasuhan ng perjury, ang buong affidavit na iyon ay nawawala ng credibility. Impeach credibility ang tawag. Sa ilalim ng Rules 132 mga kababayan, Section 11 ng Rules of Court. Sa madaling salita, kapag napatunayan ng piskalya na nagsinungaling sila sa isang bahagi ng kanilang kwento, automatic po may lamat na ang kanilang buong salaysay. Ganun po yun. Hindi pwedeng sabihin dito sa parting ito, naniniwala kami sa inyo. Pero doon sa kabilang parte, kakasuhan namin kayo dahil sinungaling kayo. Yan ang malinaw na double standard, dobling pamantayan. Tama po. So kung may sapat na batayan ba ang DOJ para kasuhan sila ng perjury, hindi dapat suriing mabuti o hindi ba dapat mga kababayan suriin na mabuti ng ombudsman ang kanilang credibility? So yun ang tanong mga kababayan dito. Ang ombudsman at ang DOJ ay dapat na magkaagapay po na institusyon sa pagpapatupad ng ating hustisya. Kung may red flag na itinaas ang DOJ hinggil sa pagkatao at kwento ng mga testigong ito, bulag o nagbubulag-bulagan ang ombudsman kung hindi nito isasama ang findings ng DOJ sa sarili nitong pagsusuri sa kaso ni Martin Romualdez.
So bagamat ang Office of the Ombudsman na isang independent constitutional body, mga kababayan, ang mga ebidensyang lumabas sa preliminary investigation ng Department of Justice, gaya ng mga kaso ng perjury, ay maaaring ihain ng kampo ni Romualdez bilang judicial notice o karagdagang ebidensya, supplemental evidence. Obligasyon, mga kababayan, ng Ombudsman sa ilalim ng kanilang mandatong tiyakin ng kasong isasampa nila sa Sandigan Bayan ay may matibay na pundasyon upang hindi po masayang ang pera ng bayan sa mga nadidismiss na kaso. So dapat gamitin ng Ombudsman ang records ng Department of Justice upang bosisiin po itong mga gusto nilang gamiting testigo. So kung nalaman na natin na marami sa kanila nag-AWOL po sa militar, ang apat ay hindi naman po pala tunay na mga Marines. At naharap sila ngayon sa seryosong kulong dahil sa perjury. Dapat mag-isip ng makasampung beses, mga kababayan, ang Office of the Ombudsman bago gawin pambato ang mga taong ito laban po kay dating Speaker Martin Romualdez. So ito po ay hindi usapin ng pagtatanggol sa sino man, kundi pari-parihong pamantayan lang po ng hustisya. Dapat pantay-pantay sa hustisya. Hindi dapat yung double standard po. Paiba-iba yung batayan. Tama po, mga kababayan. Ang hustisya ay kinakatawan ng isang babaeng may piring ang mata. Alam natin yan. At may hawak na timbangan. Ang ibig sabihin, mga kababayan, hindi niya tinitingnan kung sino ang nakasalang, kakampi man o kaaway. Kung ang isang testigo ay discredited na po sa isang sangay ng gobyerno, dapat ay discredited din siya sa kabila. So ang pabago-bago na pagtrato sa kanila ay nagpaparumi sa imahe ng sistemang legal dito po sa Pilipinas. Ito ay nakaangkla sa Equal Protection Clause ng ating saligang batas. Di ba? Article 3, Section 1. So ang batas at ang mga proseso nito ay dapat ipatupad ng may pantay-pantay na bigat sa lahat. Kung ang gobyerno ay gagamit ng mga testigong kaduda-duda, ang integridad, mga kababayan, para lamang gipitin ang isang kung ang testigo may kaduda-duda na integridad para lamang po gipitin ang isang individual, na nilalagay nito sa alanganin ang diwa ng due process at ang patas na paglilitis, mga kababayan. So, hindi ito tungkol sa pagkampi kay Martin Romualdez, kundi sa proteksyon, mga kababayan, pagprotekta sa integridad ng ating batas. Kung papayagan po natin na ang mga tao may kaso ng perjury ay maging isang star witness, isang star witness pa rin ng gobyerno, binubuksan natin, mga kababayan, ang pinto para sa kahit sinong bayarang testigo. Tama po, na manira, may intensyong manira at magpabagsak ng kahit sinong tao gamit ang faking affidavit. Diba? Yan ang mangyayari. Yung faking testigo, may nasa likod kasi na mga makapangyarihang tao. So ganon, ang hustisya po ay nakasalalay sa integrity and credibility ng testimonya. Hindi po sa dami ng testigo. Kahit magsama-sama pa ang 100 mga sinungaling na witnesses upang patunayan ang isang kwento, ang kanilang pinagsama-samang pahayag hindi po magiging katotohanan. So ang timbang ng hustisya ay sinusuri sa kalidad at sa katapatan, hindi sa lakas ng ingay o dami ng ulo ng mga nakapilang gustong tumistigo. Sa batas, mga kababayan, ng ebidensya, mayroong gintong panuntunan. Witnesses are weighed, not numbered. Ang mga testigo po ay kinikilo o sinisuri ang bigat, hindi po binibilang.
Hindi po, mga kababayan, kung marami, nagsasabi na yung marami ng totoo. Tama po? Ang testimonya ng nag-iisang testigo na tapat, direkta, at may credibility ay mas matimbang, mga kababayan, sa harap ng batas kaysa sa testimonya ng 18 mga testigo nga na napatunayan namang may mga kontradiksyon, may kadudadudang background at kinasuhan na ng perjury ng mismong DOJ. Tama po? So kahit anong dami ng ulo ng 18 mga kargadores, malita boys, pero kung mga sinungaling naman po, hindi kayang itayo ang pundasyon ng hustisya sa ibabaw, mga kababayan, ng kasinungalingan. Ang hatol ng DOJ para sa kanilang perjury ay sapat ng patunay, mga kababayan, ng kanilang testimonya ay walang puwang sa isang patas na paglilitis laban po kay dating Speaker Martin Romualdez. Yun ang malinaw sa atin pong mga nakikita ng mga developments ngayon. Okay po, ayan man lang ang ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.